So good morning po sa bawat isa. Amen. So parang hindi kayo masigla ngayon. Good morning po sa bawat isa. Amen. So kung masaya tayo at handa po tayo magpuri sa ating Panginoon, ang lahat po ay inaanyahan tumayo para po sa ating opening prayer. Bigay po natin yung best natin sa ating Panginoon sa pagpupuri natin sa araw na ito. I-welcome natin ang Holy Spirit. Sige po mga kapatid. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa araw na ito. We bless your name on high, O Lord. We magnify your name. We exalt your name on high, Father God. Lord, salamat po sa masaganang umagang ito, sapagkat muli naming naramdaman, naranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong awa, ang iyong habag, Panginoon Diyos. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, patunay na ang iyong pag-ibig ay aming naranasan. Lord, sa oras na ito, aming pinagpapasalamat ang lahat ng bagay na mabuting nangyari sa amin. Sa katagumpayan ng buong isang linggo, Lord, nakasama ka. Sa lahat ng mga answered prayer, O Lord God. Sa lahat ng kagalingan, Panginoon Diyos. Sa lahat ng bagay na napagtagumpayan namin dahil sa iyong kabutihan. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming papupurihan sa araw na ito. Ikaw lamang ang aming dadakilain. Ikaw lamang ang aming itataas, itatanghal sa araw na ito. Sapagkat ikaw ay Diyos na banal. Banal ka, Panginoon Diyos. Lord, sa araw na ito, tanggapin mo po ang buhay na pagsamba ng iyong mga anak. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon Diyos. Nagkaroon kami ng pagkakataong muli, Panginoon, na maibalik ang pasasalamat at papuri sa iyo, Lord. Maraming salamat. At ang banal na Espiritu aming pong inaanyayahan sa kalagitnaan. Magministeryo ka sa aming mga puso't isipan. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. At Lord, sa oras na ito, itatanghal ka namin sa kalagitnaan. Itataas namin at isisigaw ang iyong pangalan sa mandako ng mundo, Panginoon. Sa loob at labas ng bansa, Panginoon. Naririnig ang iyong mga salita, Panginoon Diyos. Salamat, O Lord God, sa anak mo na gagamitin sa araw na ito. Idinako mo siya, Panginoon, upang maging pagpapala sa iba. Pinagpala mo siya, Panginoon, sapagkat handa siyang sumunod saan man siya pumunta, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po ang magbigay ng pagpapala sa kanya. More wisdom, O Lord God. More knowledge, O Lord God. More love, O Lord God. Ang anointing padaluyin mo sa kanyang buhay, O Lord, upang masagana niyang maibigay, ma-impart sa amin ang salitang nagbuhat sa iyo. Salamat sa kanya, Panginoon, na nagbibigay ng oras, ng time, ng buhay, para marami ang makarinig ng iyong mga salita. Lord, nababatid mo ang laman ng kanyang puso, nababatid mo ang kanyang katapatan, O Lord. Ikaw po ang nakakakita sa bawat gawa niya. Kaya Lord, ang pagpapala, Panginoon, ibuhos mo sa kanyang buhay more and more, O Lord God. At sa makikinig at makakarinig ng iyong mga salita, hayaan mo, Panginoon Diyos, ika'y magministeryo, banal na Espiritu, mangusap ka. Buksan mo ang aming espiritual na pandinig upang ang mga salitang aming maririnig buhat sa Kanya, maging partito ng aming buhay at makalakad kami sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po, alam ko po ang katagumpayan ng gawain ito ay aming mararanasan, sapagkat ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos. Salamat po, salamat po. At sa araw na ito, tanggapin mo po ang lahat ng aming gagawin. Inaati namin sa iyo, O Lord God. Ikaw ang aming itataas, ikaw ang aming itatanghal. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ganon din po sa ating mga kapatid na nanonood through live streaming. Happy Lord's Day po. Sige po, meron lang po akong babasahin dito po sa Psalms 69, verse 30. Sabi po dito, I will praise God's name
with song and exalt Him with thanksgiving. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Ikaw ay aming aawitan ngayong Panginoon. Thank you, Lord! Thank you sapagkat narito kami, Panginoon. Ikaw ang aming pasasalamatan. Kami ay papalakpak, sasayaw sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang dakilang pangalan mo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ikaw malala po ang bawat isa na sumayaw. Pumalakpakin na sa ating mga kamay. Hallelujah! I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings, that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll press to name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. What you've done in my life, you took my darkness, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isang bagay, a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you for all the blessings, Father God, na amin pong na-receive, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Kahit na minsan hindi man namin ito nakikita, Panginoon, pero bawat minuto, oras na tumaraan yung blessings, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na amin pong nararanasan, Panginoon. Kaya naman, Lord God, Ikaw ang aming pag-asa.
Full Life Community Center International Church announcement. Prayer intercessor of every family every day at 9 p.m. Bible study every day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. with video message. Revival service every first Friday of the month at 7 p.m. with video message. Women's Empowerment Service every second Sunday of the month at 3 p.m. Youth Fellowship every third Sunday of the month at 3 p.m. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at 7 p.m. Ready na po ang ating mga tithes and offering. So kung ready na po yung ating mga tithes and offering, so kung ready na po yung ating mga tithes and offering, ating pong ipagpasalamat sa Diyos bago natin ihulog sa malaking box po yung ating mga offerings. Then yung mga prayer request dun po sa small box po. Sige po, ating pong ipagpasalamat sa ating Panginoon ang lahat ng ating ibibigay ngayon. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang Banal, lubos po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap buhat sa iyo. Salamat po sa mga tithes and offering ng aking mga kapatid. Patunay po ito na tanda ng pagsunod sa iyo, Panginoon Diyos. Sabi mo po sa iyong mga salita, subukan namin ibigay ang aming mga tithes and offering kung hindi bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. Kami po ay naniniwala at nananampalataya sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, itong mga tithes and offering ng aking mga kapatid, Ikaw po, Panginoon, ang mapagpala rito, O Lord God. At anuman po ang mga dalangin nila, O Lord, idinudulog sa iyong paanan, Panginoon Diyos. Alam namin in the right time, Panginoon, ito ay iyong pagkakaloob. Salamat po sa anumang mga dalangin na aming natanggap, na mga answered prayer, O Lord God, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng gawa ng aming mga kamay na pinagpala mo, Panginoon Diyos. Salamat ng lubusan sa iyong mga biyaya, O Lord God. Tanggapin mo po ito, Panginoon, na may galak sa aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po natin ilagay ang ating mga tithes and offering. Isa-isa lang po. So muli mga kapatid, isang mapagpala at masaganang araw. Ngayon tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Amen. So lubos ang ating pagpapala sapagkat special ngayon ang ating guest. Isa po sa ating mga missionary na pinapadala ng ating Panginoon sa ibang bansa. So ngayon ay mapalad tayo sapagkat muli natin siyang makakasama sa araw na ito. Siya po ay nagmula pa sa bansang Mongolia. Marahil po yung iba ay kakilala na siya, yung iba naman po ay hindi. So ngayon, dapat excited tayo kasi hindi biro yung buhay na ibinibigay niya sa ating Panginoon, di ba po? From the Philippines, pupunta ka sa other country na ikaw ay alien. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, lubos ang kanyang pag-ibig sa Diyos, sinusunod niya kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon Diyos. So mapalad ang bawat isa sa atin sapagkat pinadala siya dito muli ng ating Panginoon upang tayo ay patikimin ng special
na pagkain ng salita ng Diyos. Hindi ko na po patatagalin ang introduction sa kanya. So palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na si Sister Tess Serra. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan. Magandang umaga po. Ako po si Tess Serra, ang adopted missionary ng church na to, maybe 10 years ago. At napaka-faithful po ng church for praying for me and supporting me. Maraming salamat po. At narito po ako ngayon para mag-testify ng kabutihan ng ating Panginoon. At kung ano yung mga ginawa niya sa akin. So, marami na pong country akong pinagpadalahan ng Panginoon since 2009. Bali, 6 na country na po. Last 3 years ago po, galing po ako ng Vietnam, kung saan nag-testify din po ako at that time. So, ang testify ko po ngayon about Mongolia. So, in 2019, October 24 po ako umalis ng bansa. But the word of the Lord that I'm gonna share today is Psalm 34 verse 2. Ang sabi doon, my soul will make its boast in the Lord. The humble will hear it and rejoice. So, ang dami pong pwede natin ipagyabang sa buhay, but ang pwede ko lang pong ipagyabang ngayon sa inyo ay ang kabutihan ng Diyos. Amen? God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So, I boast about the goodness of the Lord. The same thing as what God did to, sabi nga kay David, siya ay pinagpala ng Panginoon, di po ba? At pinrotektahan sa bawat battle niya. It's the same thing that He did with me and with you, to you as well. Amen? At ako po yung nagsusulat ng libro. I guess yung mga dating libro ko ay nabigay ko na sa church. This is the story from Vietnam po. Ito po ay iwanan ko sa church. Anytime na gusto niyo pong basahin, nandun lang po kay Pastor. And the second one is yung sa Mongolia po. Ito, ang title niya ay Princess Esa, She Who Marvels. Bakit ko po pinangalanan sarili kong Princess Esa pati sa Facebook? Kasi po, princess. Di nga po ba tayo ay mga prinsesa, kings and queens ng ating Panginoon? It's not because I have a prince, dahil single po ako. Wala po akong prince, but because I am the daughter of the king. Tama po ba? Amen. So, start ko na po yung kwento ko. In July 2019, galing po ako ng Vietnam. Nagtagal po ako ng 4 months sa Pilipinas. Dumating po sa point na nainip na ako, tapos wala na rin akong pera. Ang nagtira ko na lang na pera ay yung pang-flight ko, palabas ulit, mga 25,000 na lang, ganun. So, naghihintay ako at biglang dumating yung Mongolia. Dahil po yung experience ko in the past, tent maker po ako sa mga countries na nagtuturo at the same time doing the missions. Opo. And then, dumating po yung time na, wala na akong pera, paano ba to? E di, dumating yung Mongolia, nagbigay sila ng work permit. Sa mga hindi po nakakaalam, kailangan po yung i-process sa POEA para bibigyan ka ng Overseas Employment Certificate na kailangan marami kang ipaprocess, magastos po at pabalik-balik sa Manila. Sabi ko, Lord, hindi ba pwedeng makalabas ng kaagad-agad dahil late na din po ako sa Mongolia. Nag-start na po ang school ng September 1, October 24, nandito pa po ako. So, inihintay na nila ako doon, late na. Pero ang sabi po ng Panginoon, kasi pag nangungusap ang Panginoon, hindi lang po sa Bible, di ba? Minsan may makikita kang mga signage sa labas na parang nangungusap sa'yo. Ginagawa po yung South Expressway at that time. Ang sabi doon, this is a temporary inconvenience. So nagswak na sok sa akin. Sabi ko, okay Lord, temporary inconvenience. And then nakita ko sa toll gate, one way. So
Ang worry ko kasi noon, kung two-way, may return ticket ako, malaki maggastos ko, 50,000. Sabi ko, yung pera ko, 25 lang. Ang sabi ni Lord doon, one way. Oh. Sabi ko, kinuklaim ko, one way lang ang babayaran kong ticket. So, that's the good thing. Kaya lang sabi ko, matagal pa ako makakalabas nito. Alam niyo po, ang binigay na help ng Panginoon, yung palang kaibigan ko, kaklase ko nung elementary, si Levinson Alcantara, ay director ng POEA. Tinry ko po na magpatulong sa kanya. Pinapunta niya ako sa office niya, parang special person. Tapos, yung time na yon, chinek nila yung guidelines, pwede pala akong bigyan ng missionary pass na hindi na kailangan ng dumaan pa sa mahabang process. So, that was a miracle of the Lord. That's the first thing na ginawa ng Panginoon sa akin. And so, nakalabas po ako. At napunta po ako sa Mongolia. Ito po yung picture ng Mongolia. Napakalaki po ng Mongolia. 5 times na laki ng Pilipinas. Pero tingnan yung mga bundok nila at that time, fall kasi yung dating ko in October, medyo brown, parang chocolate lang ang mga tsura niya. Napaka-dry. Ayan po, nagkalat lang kanilang mga animals. Meron diyang horse, cows, goats, and sheep. So, yun po mga pagkain nila. Ang Mongolia po ay nasa gitna ng Russia at China. Russia po nasa taas at ang China ay nasa baba. So, ang population lang po nila ay 3.4 million compared po sa atin, di ba? 100, ilan na ba? Okay, more than 100 million na. Ang land nila 5 times na laki ng sa atin. Di ba? Ang kanila pong population na 30% ay mga nomadic. So, nandito po sila nakatira sa mga ganyan na lugar. Yung 30% ng population. At ang kanilang religion ay shamanism. Yung mga parang nakasasapian na tao na doon sila lumalapit sa nasapian. Nakala nila siya yung mediator nila sa God. Ganun po. At Buddhism. Malaki rin po ang Buddhism. So, ang Christianity po ay 2% lang. Napakaliit. Ang nakakashock po rin ay yung 4 seasons nila. Dito sa atin, rainy and sunny lang. Doon po sa kanila may winter po, no? Ang winter nila umabot ng -30 to -40. Ang naranasan ko po ay -30. Na alas 7 pa lang, pagpasok mo ng school, sobrang dilim. Ayan po ang sitwasyon doon. Ngayon, ang ministry ko po ay Christian Education. Kung narinig nyo na po yung School of Tomorrow Asia, yun po ay individualized learning. So, pioneering po yung school doon na pinasukan ko. So, ako po yung nag-iisang foreigner na teacher nila. Okay, so ito po yung picture, ito po yung tent na tinitirhan ng mga nomads. So, nilipat-lipat po nila yan every summer. Kung saan nila gustong itayo yan. Ayan, ganyan po ang buhay ng mga nomads. So, ito po yung pangatlong picture. Ito po yung boss ko. Ito po yung school, okay? Sa first year po, 14 na estudyante lang po kami. Meron kami. Sa pangalawang year po ay naging 44. Pangatlong year po ay naging 94. So, yun po yung growth. So, ako po yung nasa gitna. Tuwing umaga po ginagawa namin yan. Meron kaming prayer, merong Christian song, gano'n, at mga assembly time. Ayan po. At yung po mga boss ko, ito po, may-ari ng school. Ito po yung director namin, yung nanay niya, ina po sila. Yung po yung aking principal. Okay po. So, meron pong vision doon sa director na yun. Pakibalik po. Meron pong vision ang Lord sa director na ito. Meron po silang school in 18 years po. Na Christian sila, pero naging proud sila nung lumaki na yung school, yung 3 palapag na yung school nila. Alam niyo pong ginawa ng Panginoon, biglang natigil siya, parang merong pumasok na naging illegal something na transaction. So, na-close po yung school. So, under depression sila in 2018. And then, dumating ako 2019 kasi binigyan sila ng panibagong vision.
That's the school of tomorrow, naging Christian school. So, you see how God intervenes pagka hindi naaayon sa will ng Panginoon. Tama po ba? So, ang ginawa po, yung vision daw, dream sa kanya, nung director na yan, naggagawa daw po siya ng castle doon sa tabi ng dagat. Napakagandang castle po. Tapos biglang, nabuhangin na, out of buhangin. Tapos biglang, na-wash out ng tubig, ng seawater. Tapos umiyak daw siya. Sabi daw niya kay Lord, doon pa rin sa dream ha, sabi daw niya kay Lord, Lord, bakit mo winash out, hinayaan na yung ma-wash out yung aking castle. Ang sabi daw po ng Panginoon sa kanya, I will give you a more glorious castle. So, yun po yung pinanghawakan ko rin, marinig ko po yung story na yun. Yun din po yung sinuportahan ko. Kasi ko po, pumapasok po kayo ng mission, malaman din po natin kung ano yung sinasamahan natin na grupo. Kung ang vision ba nila ay naka-align po sa vision ng Panginoon. So, yun po ang sinuportahan ko. At dumating po October 24, no? Biglang December, dumating yung COVID. Grabe, no? So, alam naman po natin yung kwento na nagkaroon ng shaking of the world, nagkaroon po ng global economic depression, sudden deaths, daming namatay at nawalan ng trabaho. So, ang nangyari po sa school namin, trial din sa kanila yon. Dahil biglang nawala may umalis na estudyante, meron ng tumigil, ganyan. So, ang naapektuhan po yung aming sweldo. Kami po ay nawala ng sweldo from January hanggang August. Ang binibigay lang sa akin noon ay $100 for pagkain, which is enough. So, wala na yung allowance, supposed to be 500 po. So, kahit ako, nagtitipid na rin, undergoing depression at that time. Pero alam niyo po, ang sinabi ng Panginoon sa akin, bigla na lang, pagising ko, sabi, may narinig ang boses, you are a miracle woman. Wow, sabi ko, wow, miracle woman. Paano? Hindi ko maintindihan yon. Ako ba ay magmi-miracle o God will do miracles upon my life? It's the same thing, nangyari. So, that time din po, pamilya ko dito sa Pilipinas naging burden ko. Kasi marami nawala ng trabaho yung kuya ko, nagaling ng Saudi Arabia at that time. Umuwi po, walang trabaho. Tumira po siya doon sa isang kapatid ko na walang-wala din. So, malaking problema po sa amin yun. Wala din ako maibigay. Paano? 100 lang. Ay, pangkain ko lang po yun. Alam niyo po, yung isang kaibigan ko na intercessor sa isang church sa Los Baños, biglang tumawag sa akin. Nagkaroon po siya ng dream. Sister, sa panaginip ko, sinabi ng Panginoon, nangangailangan ka daw ng pera. Totoo ba? Hindi po kami nagko-contact palagi. Bigla siyang tumawag. Sabi ko, oo nga. Pinag-pray po niya ako. Hindi naman siya nagbigay kasi wala rin naman siya. Pinag-pray lang din niya ako. And God started to do provision, nag-give provision, no? Yung pong, isinare niya po yung need ko doon sa church niya doon. Yung mayaman po doon, nagbigay ng 5,000. Praise the Lord. Tapos, nung sinare ko po doon sa kaibigan ko din, isang chat room ng mga kaibigan, may nagbigay din ng 5,000. Tapos po yung World Outreach International na kinabibilangan ko po, biglang nag-open ng COVID fund na binigay $300. So, sunod-sunod po yun Mga days lang ang pagitan. So, sabi ko, God is really good. Isang miracle po yun na ginawa ng Panginoon. So, ano po ang masabi ko doon? Na pagka po may mga problema tayong ganon, any problem, hindi lang po sa financial, the first thing that you have to do is to pray. Hindi yung chat ka sa mga wala akong pera. You see, I didn't call anybody. I didn't tell my problem, no? But God used this person, intercessor, para ipag-pray. Di ba? Doon nagsimula. Nag-pray, alam ng Panginoon yung sitwasyon ko, and then we prayed, and then binigay ng Panginoon. So, sa Kanya tayo unang lumapit at tumakbo and pray, okay? Sabi sa Philippians 4, verse 6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God. Present your request to God. Nakikinig lagi yan ng Panginoon. And during that pandemic, we are in God's economy. Kahit nakikita natin ang buong mundo, bumababa na, nag-close na lahat yan. But we are in God's economy. And God's economy is enough and more than enough. Amen? We are also in God's protection. During that time, alam niyo po, nagkaroon din ako ng fear. Sabi ko, hindi ito galing sa'yo, Lord. Because it doesn't come from the Lord, any fear about the COVID. Pero hindi ko maiwasan. Sabi ko, pag ako namatay dito, layo-layo ko, wala akong pamilya. Kasi the worst na pandemic po na naranasan ng mundo, di po ba? Bigla na lang nabubulagta at that time. 2020 talagang nakakatakot pa Kasi news talagang magbabagsakan na lang mga tao. So, natakot din po ako. But ito po ang ginamit kong panlaban. Yung Psalm 91, pinersonalize ko po. Sa verse 3, sabi niya, surely He will save you. Sinabi ko, me. He will save me from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Sa verse 7, ito yung mga favorite ko 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it will not come near me. Amen. Me again. And then verse 10, no harm will overtake me, no disaster will come near my tent. So alam niyo po, para akong itinago ng Panginoon, akala ko, sabi ko kung nagstay ako ng Pilipinas, parang mas dangerous pa Kasi at that time, walang masyadong cases sa Mongolia. Napakadami na dito, doon, konti pa lang. At nakatira po ako doon sa, napalipat po ako sa bahay nito, the widow, Taba, and Bilit. Sila lang po. Namatay po yung asawa niya 2 years ago. So parang in depression pa rin sila. Biro nyo, dinala ako ng Panginoon dito sa pamilyang ito. During that pandemic. So nagkaroon ako ng time para kausapin ng batang ito, i-disciple, ng Bible stories. Alam niyo po, tumanggap siya after 6 months. And then alam niyo po itong nanay na ito, nagtatrabaho pala siya sa World Vision, na kung saan nandun siya sa project group na tumutulong sa mga community na nahirapan. So, yung World Vision is Christian group po yan, pero hindi siya Christian. Sa umaga daw nag-worship sila, pero hindi daw siya Christian. Alam nyo, nagkakausap kami lagi. Sabi ko, why not align yung calling mo sa gusto ng Panginoon? Kasi nandun na rin, tumutulong na siya sa community. Alam niyo po, bago ako umalis sa bahay nila, hindi pa rin siya Christian. But siguro mga 3 months bago ako umalis ng Mongolia, nag-chat siya sa akin, I am now a real Christian. Nakakatuwa. Kasi, hindi ko, di ba, dinala ka sa isang pamilya na nangailangan ng Kristo sa buhay nila. Amen. So, isa yun ang mga magandang nangyari po sa akin. So, during the pandemic po, nagkaroon ako ng mga, doon na buo ang family relationship namin. Hindi kami nagmi-meet, but dahil sa COVID, kami po ay nagkakaroon ng weekly fellowship ng pamilya ko. So, doon na-strengthen. Ito po yung magandang ginawa ng Panginoon during that pandemic. At yung ate ko, yung isang kuya, 6 po kami, 2 kapatid ko na COVID, pati ng mga asawa nila. And then, yung isang kuya ko rin, na pastor, na siya, na COVID din, pero hindi niya dineclare, nag-self-medication lang siya sa bahay. And then, yung isang ate ko rin, doon din sa bahay. So, halos lahat ng kapatid ko. Alam niyo po, nung magba-birthday sila, binigyan ko po sila ng pang-birthday. Kasi, nagpapasalamat ako sa Panginoon na in-spare niya ang pamilya ko walang namatay. Di po ba? Salamat sa Panginoon. So, binigyan ko sila ng pang-birthday nila. Gumastos po ako ng 10,000. Alam niyo po ba, biglang may nagpasok sa account ko ng $200, exact amount ng binigay ko sa pamilya ko. Sabi ko, binalikan ko po kung sino yung nagbigay. Sino po nagbigay? Sabi ko dun sa organization, anonymous daw, ayaw magpasabi. So, I don't know kung sino nagbigay, pero God replenish yung aking binigay. Di po ba? Buti ng ating Panginoon. During that time po na nakatira ako dito sa kanila, nagkaroon din po ako ng depression, wala kang magawa
Di ba wala kaming classes, online lang, konting oras lang yung online. So napaka-boring na po, kahit puro mag-chat ka sa, Facebook ka, na dumating po ako sa depression. So, ang sabi po nung kaibigan ko ulit, yung nag-dream sa akin, si Ate Ingrid, nag-dream na naman sa akin. Nakadream na naman siya. Sabi niya, sis, kailangan na mo nang umalis dyan. Sabi niya, nakita kita doon sa kwarto mo na nasa floor, nag-iimpake. Nag-iimpake naman talaga ako. The day before na nagsabi siya sa akin, nag-iimpake ako sa baba. Kasi paalis na kami in 3 days. Lilipat kami ng ibang lugar. Pati yung school lilipat ng ibang lugar. Hindi niya alam yun. Kasi daw, kung hindi pa daw ako alis doon, malulunod daw ako kasi biglang yung tubig tumataas sa room ko. Yun po yung sa dream niya. So, God was just confirming na kailangan ko nang umalis doon sa lugar na yon. Kasi kung hindi, malulunod ako sa depression ko. So, God saved me from that situation. God is good. Napalipat po kami sa isang lugar. Nakasama ko ay isang single lady na Christian din. So, at least doon, may nakakausap ako na single. So, napakaganda. At lumipat po yung aming school sa ibang building. So, ngayon po, ipapakita ko sa inyo paano yung aming mission. Susunod pong picture. Ito po yung mga estudyante ko na special. Ang pangalan po niya ay si Erden Bayer na parang iba po yung takbo ng utak niya. Ayaw niya nang may mga kaklase siya, kaya solo lang kami. Kasi kung may mga kasama siya, naiingayan siya, magsisigaw na yan. So, parang may kakaibang spirito sa kanya. Alam niyo po, first year po yan ha. Before po kami umalis, yung 3rd year niya, naging okay na po siya. Yung parang pwede mo na siyang makausap, hindi na siya nagsisigaw, hindi na siya nakikipag-away, hindi na siya nang bubuli ng mga bata. Nagkaroon po ng pagbabago sa kanya. Yung po kasama kong teacher na local, pinapipray po namin lagi siya. 2 times lang po siya pupunta ng school kasi parang special tutorial po siya. So, yan po ang isang miracle ng Panginoon, nagbago. Ito po yung pangalawa, si Odjargal naman. Ito po yung estudyante na pupunta minsan nakaupo siya sa klase, biglang tatayo yan. Pupunta sa window, titingin lang doon, nakatanga na lang doon. So, tapos kung meron siyang libro, nakatanga lang siyang ganyan, wala siyang gagawin. So, mga special po talaga. Every time po iikutan po namin yan, pinagpipray po namin, hawakan namin ang kanyang shoulder to pray for him. The 2nd year naman po, nagbago din siya. So, I think it was the power of prayer talaga sa kanila. At ito naman pong isa, si Erkan Bayer naman. Ito po, biglang bumubulagta dyan sa baba. Tapos parang nagyo-yoga. Tapos biglang tatayo yan, gaganyan yung claws niya, yung kamay niya. I am a monster, ganyan-ganyan siya. Alam niyo, nire-review ko in front of him, nire-review ko. Sabi ko, go back to your seat. Parang sumusunod naman yung spirito na kung ano man meron sa kanya. So, ang sinabi ko lang po dito sa mission, hindi po siya madali, but God gives you the power to face all these battles po sa mission. At nakita po namin ang mga pagbabago. So, the enemy cannot win talaga po sa presensya ng Panginoon. Amen. Ito naman po ang dinisciple namin dito, si Angra. Siya po ay, hindi ko po estudyante pero pinakilala sa akin. Ito po ay Christian pero hindi po malalim. So, nag-undergo po siya ng 6 na lessons sa akin, discipleship, salvation, lordship, church. At nadala ko po sa international church doon. At hanggang ngayon po, minomonitor ko po siya. So, isa po siya sa mga na-disciple ko doon. And ito po si Eugene naman, nagpapaturo ng English, hindi po siya Christian. Tapos, ginamitan ko po yan ng Bible storytelling. Sabi ko, okay lang ba sa father mo na ito ang gamitin natin sa pag-English? English speaking. Yung babasahin niya yung story, bibigyan ko niya story ni Joseph, babasahin niya yung story, and then i-retell niya the story in English. So,
aba, natuwa siya. Na-amaze siya sa mga stories sa Bible. Nakarating po kami from Genesis to Joshua. Tapos po kasi kailangan na niya mag-aral sa face-to-face. So, ayan po, si Eugene. So, pinagpipray ko pa rin po siya at kinokontak pa rin at this time. Ito po naman, si Ink Jean. Yan po yung isang estudyante namin. Hindi rin po Christian. Bigla po lumapit isang araw sa akin. Sabi niya, I think Christianity is good. Can you tell me more about it? So, ayun. In-explain ko po sa kanya yung paano yung salvation, yung God, yung relationship na nawala, yung may bridge. Alam niyo po yun? Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So, yan po. Sila po yung mga patuloy ko na pinagpipray. Ang plano po nga niya mag-aral dito sa Pilipinas. Sa isang SOTA school din. Pero namahalan po siya. So, hindi na po niya tinuloy. So, magdidire-diretso po siya doon. Nilipat po ako ng apartment ulit kasi po, alam niyo yung nakasama ko sa bahay, nagkaroon ng problema. Biglang nagkaroon siya ng boyfriend, biglang pupunta sa bahay. So, sa akin po, hindi po ako naging comfortable doon. So, nag-usap kami, sabi ko, I want to leave the house kasi hindi na komportable, kasi maliit naman po ang mga apartment doon. Ang miracle ng Panginoon, pumayag yung boss ko, kahit hindi masyado pang kumikita yung school, pumayag sila na bigyan ako ng apartment. So, that's another miracle from the Lord. At binigay sa akin. At yung mga isang patotoo rin po na ang mga angels ng Panginoon ay sumasama sa atin. Alam niyo po ba, every labas ko po ng bahay, I would ask the Lord na, Lord, send me your warring angels, your ministering angels, your guardian angels. Ganyan po ako mag-pray. And then, sa umaga po, pagka winter na sobrang lamig, talagang, may malayo po nilalakad ko 30 minutes. At yung pagtawid ko ng shortcut doon sa street, marami pong mga sasakyan na mabilis. Nung time na po nahirapan akong mag-crossover, no? Biglang may tumayong lalaki dito, ang taas-taas. Madilim-dilim pa po pag ganyan yung mga sasakyan, parang nilid niya ako na mag-cross. Di sumabay lang ako, pero na-amaze ako, sobrang taas niya po talaga. Wala naman ako nakita pang Mongolia na ganun kataas. So, sabay-sabay ako, tungtuwa ako na may nasabayan ako. And then, doon po sa kabilang street, naghiwalay po kaming ganon. Dahil na-amaze ako sa kanyang kataasan, tumingin ulit akong ganyan, seconds lang po, wala na siya. Sabi ko, wow, angel yun. Angel from the Lord. At yung yung sa mga special child nga po na ito, kung hindi mo talaga ipagpipray na yung angels din ng Panginoon sumama sa'yo doon, ay naku, mahirap po. Lalo pa yung isang parang nasasapian. So, the angels of the Lord are with me every time. Hindi ko po maikwento yung nangyari po sa Cambodia, pero nangyari din po yan na may angel din na story ko doon. Okay. So, hindi lamang po ganun kadali ang trabaho. Nagkaroon din po ng problema ako sa boss ko. Ang sabi ko sa Panginoon, months before ako umalis, Lord, I want to finish this race na matagumpay. So, pagka ganun pala, na pagka natatapos mo na yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, the more battle ang ibibigay sa iyo ng ang kaaway. So, at that time, nagka-misunderstanding kami ng aking boss. At akala ko masira yung relasyon namin. But God intervened. Pumunta po kami sa mountain, nagkapatawaran, nag-pray for each other. Kasi po, mahirap din po talaga. Yung iba yung kultura ko, iba yung kultura nila. Iba yung kultura ng pagtatrabaho natin, iba yung kultura nila. So, it was a challenge po kung ikaw ay lalabas ng bansa. But God made it right in the end na bago kami maghiwalay, naayos po namin ang relasyon namin. So one thing na ipapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo magmimisyon is to love the people na kung saan niya tayo dinala. Kasi hindi po lahat kamahal-mahal. Kahit naman po, di ba, sa atin, hindi lahat makaka-encounter ka ng mga
tao na minsan hindi taliwas ang inyong isip. Ano po ba? So, 2 Timothy 4:7 verse 8, I have fought the good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So ito yun, isang I boast about the goodness of the Lord. Ngayon po, i-share ko po yung mga miracles na ginawa ng Diyos mula nung pa ako sa Mongolia, papauwi na po ako, may mga worries po ako sa pag-uwi. Kasi tapos na po yung aking mission doon eh. Tapos na rin yung contract na napagkasundoan namin, 3 years po. Ngayon, sabi ko, uwi ako. Ano mangyayari sa buhay ko? Sana naman ako dadali ng Panginoon. Di po ba? Hindi natin makita ang future minsan eh. Parang blurred dyan eh. Kasi hindi naman ibibigay sa atin ng Panginoon na exactly yung ano yung pupuntahan mo, ano yung mangyayari sa'yo. Kasi, kailangan natin exercise po yung faith natin, di po ba? So, ang problema ko pong isa ay wala po akong bahay dito sa Pilipinas. May 6 po akong kapatid, pero kung kayo po ay single, mahirap pong makisama sa pamilya ng may pamilya. Di po ba? Sino po mga singles dito? Ayun. Kasi po, yung dati kong bahay, naibenta ko po yan nung ako'y nasa China. So, wala po akong bahay na papunta rito. Alam niyo po ba, ito ang miracle na ginawa ng Panginoon. Ang isa kong kaibigan na tinulungan ko magkatrabaho sa Thailand, na nandun na po mga 3 years na rin. Sabi niya, bakit hindi mo gamitin yung bahay ko na hindi ko ginagamit sa Bel Air? Ang ganda-ganda po ng bahay niya. So mula po nung dumating ako, dumiretso na ako doon. For free. Alam niyo, sabi ko po sa kanya, oy, babayaran ko yung tubig at ilaw ha. Ibigay mo sa akin, yung pag nakuha ko yung resibo. No. Sabi niya, ako magbabayad ng lahat yan. Praise the Lord. Grabe talaga. So, amazing ang ginagawa ng Panginoon. Ano pa ba yung mga next pictures dyan? Wala na. Okay. So, ang sumunod po na gift ng Panginoon, nagpa-party po, hindi muna yan sis, okay. Nagpa-party po yung boss ko bago ako umalis. At alam niya po kung ano yung phone, yung gift niya. This is the gift na binigay niya, Samsung Galaxy A33. Alam niyo po ba na yung dati kong phone, 70% ng battery biglang mag-off. Ayokong bumili, sabi ko, kailangan ko ng pera pag-uwi ko kasi, hindi ko na naman alam kung saan ako susunod na pupunta, di ba? Baka magtagal ako sa Pinas, gagastos ako. Hindi ako bumibili ng phone. God knew. Praise God, di ba? Sinurpresa nila ako ng phone. Hindi ko alam kung magkano yan. Siguro mga $500 or $400. So, malaki-laki rin, di po ba? So yung pangalawa pong gift na binigay ng Panginoon. And then, pangatlo, nag-offer din po yung ACM na pick upin ako from the airport. Para akong prinsesa talaga po, Gabing-gabi ako dumating, dinala ako sa Bel Air. Di ba? Ang galing. Tapos po, after a week, kailangan ko pong umattend ng conference sa Baguio. For 3 days. Sabi ko, gusto ko namang pumasyal-pasyal kasi di ba parang sa Mongolia na kulong po ako ng 3 taon. Pandemic most of the time, di po ba? Sabi ko, pag uwi ko ng Pinas, gusto ko naman magliwaliw. Sabi ko, pupunta ako sa Baguio ng 2 days earlier sa conference para makapapasyal. Alam niyo po, may nag-offer na naman na kaibigan na taga Benguet. Meron siyang kinuhang apartment sa city na hindi niya tinitirhan, pupunta lang siya doon pagka na-hospital yung tatay niya. Sabi niya, gamitin mo yung apartment ko. For free ulit. Siyempre, tapos iniikot pa niya ako, libre lahat. Ang galing ni Lord. Tapos po, dumating po ako, June 9, June 17 pong birthday ko. Sabi ko naman, gusto ko naman i-celebrate ang birthday ko kasi 50 na po ako. Mukha po ba akong 50? Glory of the Lord. ang 50 po kasi Jubilee yan, 50 Jubilee. Pag titignan mo yung Jubilee sa Bible, it's a time of rest. Di ba? Restoration, rest, and then yung mga pagkakautang mo, may babalik sa'yo. So, sabi ko, kailangan i-celebrate ko to ng bongga naman. Pumunta po kami sa Tarlac, yung aking hometown, yung po mga family ko, kasama ko. Parang sinelebrate na din namin yung birthday ng bawat isa kasi nga
na-overcome namin yung COVID. So, alam niyo po, di po ba pagka-party na gano'n, maganda naman may mga pa-games kasi yung mapamangkin ko kadami na. Gusto nila may games. Siyempre, pag games, hindi, may pera dapat, di po ba? Eh sabi ko, saan nakukuha ng mga pera? Ang pwede, 1.5 lang ang pinabarya ko ng mga 20, 50. Kasi gusto daw nila maglaro nung sandok, gano'n, siya sandok na pera. Sabi ko, saan makukuha ng pera? Eh 1.5 lang po. Sabi ko, naku, ano ba to? Liit-liit. Inimbita po namin yung tita ko na galing US. Hindi po ko ina-expect na pupunta. Pumunta po. At alam niyo ang ginawa niya, kaming 4 na babae na magkakapatid, meron siyang regalo na bag na merong $20 sa loob. Na mga bag na magaganda galing pa ng abroad. Sabi ko, wow! Hindi namin ina-expect. Tapos po, nung nagpapagame na, naglagay siya ng mga pera, umabot po ng 10,000 yung kanyang pinamigay. So God provided for me. Alam niya na hindi ko man hiningi. But God provided for me. Hindi namin ina-expect. So, yun po ang mga miracles ng Panginoon na ginawa niya. At ito pong huling-huli, last week lang po. Sino ang mag-aakala na makaka-receive po ako ng pera na galing sa boss ko? Umuwi na po ako, di po ba? Hindi na ako mabalik, di po ba? Bigla siyang nagtumawag sa akin. Sabi niya, can you check your account? Sabi niya ganyan. I sent you your holiday pay. Holiday pay? Sabi niya, bakit may holiday pa? Holiday pay pa, di ba? Eh, wala na ako doon. Ang holiday start ng June hanggang katapusan. Wala na ako doon. Bibigyan niya ako ng $500. Grabe po. So, hindi ko yun na-expect. And then, kahapon lang din, meron na naman ako isang kaibigan po na nagtatrabaho sa kumpanya dyan. Alam nyo, sabi niya, dadaling kita sa Tagaytay. Overnight, merong swimming pool overlooking the Taal, ganyan-ganyan, for free. Parang tinitreat talaga ako ni Lord. Di ba ba, napakabuti ng Panginoon. So, what can I say? Marami po akong give up sa buhay ko. Yung bang trabaho ko, manager po ako in the past. 14 years po ako trabaho in the company ng Japanese company. Give up ko po yun. Give up ko po yung bahay ko. Give up ko po yung comfort ng family. Diba? Yung parang iniwan ko buong pamilya. But, tingnan niyo po yung mga ginawa ng Panginoon. Dami ko ng kwento, dami ko na pong libro. So, I'm encouraging everyone na sabi na, pag mission ka, mamumulubi ka. Hindi po. Hindi po. Kung ano po yung give up nyo, ibabalik po niya yan 100-fold. Yeah. So, ano po ba yung verse na yon? But, lahat ng mga iniwan mo sa buhay mo, God will give you 100-fold at ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. So, I'm standing here, I boast about the goodness of the Lord. I cannot boast about kung ano yung sino ako ngayon, but really, the goodness of the Lord alone. So, God is good. Sinasabi ko sa inyo, it is a good thing to serve the Lord. So, kung kayo po ay tinatawag ng Panginoon, don't hesitate na. Yung mga kabataan, pwede mag-aral kayo, mag-excel kayo sa mga pinili nyo na courses. But be willing to serve the Lord na pag sinabi niya, go, go. Amen? So, I'm encouraging everyone. At ito po yung nais ko rin po ipag-pray nyo po sa akin as a church. Ako po, ang sunod po kong plano ay Bless Ministry. Ang Bless Ministry po ay parang kagaya din po ng ginagawa ko na School of Tomorrow Asia. Pero po, magsisimula po yan sa mga maliliit na bata. Na Christian education din po siya. So, gusto ko po sana, sabi ko, this time, marami na akong training na binigay ng Panginoon. You know what? Kung mayroong papagawa sa Panginoon, leveling up lagi yan. Okay? So kung ano yung training mo at this time, the next calling mo, iba naman, higher. At yung training na ginawa sa'yo, magagamit mo for the next level. Ganon-ganon siya lagi, pataas. So this time, I am praying about yung my own school na magsisimula sa maliit na school. Hindi po yung sobrang laki. Magsimula ako sa Bless Ministry na parang ganito, 10 estudyante lang,
okay na ako doon. So, I was desiring to have it either sa Philippines or Cambodia. But I think the leading of the Lord this time is sa Cambodia po. So, possible po in the future na baka bumalik po ako ng Pinas sa isang lugar naman po. Hindi ko pa po sa inyo may kukwento ngayon, but God nagbigay na rin po siya ng tamang taod para doon. So I'm praying na yung Cambodia na gagawin ko the coming days ay training pa rin po, yung talagang actual startup ng Bless Ministry. So magiging estudyante ko po siguro yung mga Cambodians. Nagugulo. Mongolian, Cambodia. Okay, Cambodians po. So, yun po ipag-pray natin. And I will be leaving on July 24 po. Ngayong July 24 again. So, yun po. Maraming salamat po. Ma-encourage po kayo sa buhay ko. Sana. Let's go for the Lord. Amen. Thank you, Ate Tess. Praise the Lord. Amen. A great story na napakinggan natin na kung saan totoo na ang Diyos, pag pinakinggan mo, dadaling ka niya sa pagtatagumpay. Amen. So yung kanina, tinalakay natin yung knowing the voice of God. At familiar si Ate Tess doon sa voice of God. Hindi siya hahakbang ng anumang mga bagay na hindi kino-confirm ng Diyos sa kanya. Hallelujah. Reasons why kung bakit, although maraming mga experiences na pinaranas sa kanya, sabi ko nga po, meron akong pinagsabihan, experience today, pero history tomorrow. Amen? Great lessons in the nearest future. So, ibig sabihin, huwag natin katakutan yung mga experiences. Kasi, doon tayo hinuhubog, hinahasa ng Panginoon para maging, ma-fulfill yung naisin ng Lord. Be a blessing to, all families of the earth. Kasi yun nasabi ng Panginoon, Genesis chapter 12, verse 3. Amen? Na through you, I will bless all families of the earth. Kaya, ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Ate Tessera, although hindi dahil wala siyang magawa, in fact, yung kanyang previous employment, manager nga siya. Amen. Manager siya, quote and quote, Japanese company. So, ibig sabihin, magandang company yung kanyang pinagmulan. But because narinig niya yung tinig ng Diyos, hello? Kaya napakahalaga na marinig natin yung tinig ng Diyos Huwag lang yung tinig ng tao, tinig natin, at mas matindi yung tinig ng devil. I-discourage ka niyan para gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya yun ang sinabi niya, yung pinakahuli, na ang Diyos piniprepare tayo para saan? Bless for more. Amen? Yung mga training na nagaganap sa atin, may kinalaman para sa promotion sa susunod na journey ng ating pong buhay. And we are praying to Ate Tess na pagpalain siya ng Lord sa next journey niya sa Cambodia. Hallelujah. Kung pinagtagumpay siya doon sa 6 countries, purihin ng Panginoon, nakaka-6 na countries ka na pala. Ate Tess, hindi ka pa rin nakakahanap ng boyfriend doon. Hallelujah. Praise God. Iba-ibang lahi na yun Amen. Pero meron, nakahanda ang Lord sa kanya. Hindi naman siya halata naman, hindi naman mamadali. Amen. Purihin ng Diyos. Amen. So, nakadesenyo tayo para tayo pagpalain ng Panginoon. Kaya yung nararanasan niya, tama yun Yung dapat niyang maranasan, ipinararanas sa kanya ng Panginoon. Maraming paraan ng Lord para tayo i-bless. At yung mga bagay na sinabi ni Ate Tess ay mga paraan ng Lord para siya i-bless. Patunayan na ang Diyos na tumawag sa kanya na ating sinasamba, totoo at hindi nagsisinungaling na Panginoon. Hallelujah. Can we ask Ate Tess para dito? Ipag-pray natin siya kasama ng mga kapatid natin sa live streaming. Sige po, let us extend yung ating kamay kay Ate Tess. Ate Tess, pwede. We are grateful, Heavenly Father. Salamat sa buhay ni Ate Tessera na kung saan ay ginagamit mo, Panginoon,
noon hanggang ngayon, maraming karanasan na kung saan siya po ay naranasan dahil isinusulong niya yung isang buhay na pagsunod at paglilingkod, Panginoon, sa iyo. Marami siyang, Lord God, challenges na kinaharap, but still, pinatunayan mo na tama yung mga hakbang at pagpapasyang kanyang ginawa. Na ikaw ay paglingkuran at ikaw ay sundin sa kanya pong buhay. Salamat, Panginoon, sa 6 countries na kung saan ay ginamit mo siya sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, at maraming mga lahi na kung saan ay napagpala sa serbisyong kanya pong inirender. Salamat, O Diyos, sa mga experiences na kung saan nagpatatag ng kanyang pananampalataya sa iyo at nagpatibay ng kanyang relationship with you. Mas identify niya your voice, Panginoon, sa kanya pong buhay. Kaya nga ayaw niyang humakbang na kung saan hindi kinukonfirm ng iyong mga salita. Meron siyang next journey, Panginoon, at kinukonfirm mo sa kanya, and that is the country of Cambodia. Inihiling po namin, O Diyos, anumang pong opportunity meron dito o mga bagay na kung saan inihanda mo ahead of time para sa Kanya, dalangin po namin na ito pong lahat ay mag-materialize, Lord. Hallelujah. In Jesus' most precious name. Hayaan mo sa Kanya pong pagpunta doon, Panginoon o God, anuman po, Diyos, ang naghahandang ministeryo, Panginoon, sa Kanya. Dalangin po, Lord God, ikaw ang nagsabi sa iyong mga salita, hallelujah, sa Book of Corinthians, na si Apollos ang nagdilig, si Pablo ang nagtanim, Panginoon, subalit ikaw ang nagpapalago. Kung papaano, Diyos, pinalago mo, Panginoon, ang mga ministeryo sa bawat countries na kanyang pinanggalingan, ganun din ang gagawin mo, Panginoon, sa bansang Cambodia. Lord, lagi kaming Lord God, naka-support, Panginoon, sa anumang pong pwede namin gawin, Panginoon, hindi lamang sa panalangin, O Diyos, sa kanya pong next journey, Panginoon, sa bansang Cambodia. Dalangin, O Diyos, ang karagdagang husay, talino, galing, Panginoon, na kung saan ay pagkakaloob mo kay Sister Tess sapagkat panibagong challenge na sa kanya. Another culture, another kind of languages, Panginoon, ang kanya pong babakahin, Panginoon. But, O Lord, alam po namin, O Diyos, na ito po ay makakayanan niya, Panginoon, na pagministeryuhan. Kaya, Lord, dalangin po namin more anointing upon her life, more open opportunities, doors to open, Lord, na kung saan iyo pong ibubukas upang lakaran niya, Panginoon o Diyos, ang landas na ninanais mo para sa kanya pong buhay. Hayaan mo ang buhay niya, Panginoon, maging radiant, Panginoon o Lord, hallelujah, sa bansang Cambodia. Mag-shine ka more sa kanya pong buhay, Panginoon. Gamitin mo siya mightily more and more, Panginoon o Diyos, upang ang mga Cambodian, Panginoon o Diyos, mailapit niya, Panginoon, at maipakilala ka niya, Panginoon, sa lahing ito, Diyos. Hallelujah. At isang araw, Lord, kagaya ng aming napakinggan ng mga testimonies, Panginoon o Lord God, na merong mga next races, Lord God, ang tunay na kanya pong maaakay sa pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Kung paano mo sinamahan siya, Panginoon, sa mga bansang kanyang pinanggalingan, ganun mo rin siya sasamahan, Panginoon, sa bansang kanya pong pupuntahan, Panginoon. Ang protection mo maging masagana sa kanyang health condition, ingatan mo po siya at patuloy, Panginoon o Diyos, anumang bagay na ninanasa ng kanyang puso, papangyarihin mo po, Panginoon, as she delighted herself unto you, you will give the desires of her heart. Kaya, Lord, praying unto you, Lord, for the success, Panginoon, sa panibagong mission na journey na kanya pong gagawin sa bansang Cambodia, Panginoon. Ang mga taong iuugnay mo sa kanya, makakasama niya, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na makatim niya, Panginoon, ito, na may isang pangitain, may isang adhikain, may isang layunin, Panginoon, O Diyos, na ikaw ay makilala, Panginoon. Hallelujah, ng lahing kanila pong paglilingkuran, O Diyos. Kaya, Lord, we pronounce and declare blessing upon blessing, Panginoon, sa buhay ni Ate Tess, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya, kasama ng ministeryong ipinagkakatiwala mo sa kanya, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang tagumpay sa kanya pong buhay. All these things we ask and we pray para kay Sister Tess Serra, Lord, in Jesus' most precious name. Amen. 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 God bless you, Ate Tess. Hallelujah. God bless you more and more. Amen? Yun ang disenyo ng Panginoon sa atin. You are blessed for more. Amen? Hindi lamang ng isang tagumpay, kundi maraming tagumpay
ang ipararanas ng Panginoon po sa iyo. Amen po ba? Are you blessed? So sa lahat po ng atin po mga kapatid sa live streaming, kaya hindi po mahirap, amen, na tumugon sa panawagan ng Panginoon. Kung tayo magiging obedient, kagaya ng word na atin pong pinag-aralan kanina, my sheep know my voice, or hear, or recognize my voice. And, sabi doon, I know them. And, sabi doon ng Panginoong Jesus, and they follow me. If we recognize the voice of God, di ba, hear the voice of God, kilala tayo ng Diyos. At tayo raw ay susunod sa Kanyang utos. Amen po ba? Tayo po ba ay nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah. Tayo po ba ay nagmamahal sa Panginoon? Hallelujah. So, kung tayo nagmamahal sa Lord, papatunayan natin yan, love others as, hallelujah, we love ourselves. Amen? Yun ang patunay na mahal natin ang Panginoon. Sabi niya, amen, to greatest commandment, you should love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pangalawa, love others as you love yourself. Kaya yung buhay niya, invested, loving others. Hallelujah. Hindi naman kinakalimutan niya sarili niya. Amen? Mukha nga Japanese siya di ba? Amen? Magkakahalo na itsura ni Ate Tess. Japanese, Chinese. Hallelujah. Mix na Praise the Lord. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Are we all blessed? Are we all blessed? Again, sa lahat ng atin pong mga nasa kapatid sa live stream, if you want na iyong ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon, huwag kang hesitant na ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Sapagkat ang buhay natin, hawak ng Diyos. He is the author of our life. Kaya kung gusto mong ipagkatiwala ang Diyos mo sa ang iyong buhay sa Diyos, yan ang matalinong pagpapasya na dapat natin gawin. Those sa mga kapatid po natin sa live streaming, kung nais mo pong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Sinusuko ko aking buhay. Pinagkakatiwala ko aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Pagkukulang na nagawa, Panginoon po sa iyo sa buhay ko dito sa lupa. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa paulit-ulit na kasalanan na aking nagagawa laban, Panginoon po sa iyo. At sa oras pong ito, itinatakwil ko ang gawa ng masama sa aking buhay, impluensya ng masama sa aking buhay. At sa oras na ito, ibinubukas ko po ang aking puso. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hugasan mo po ako at linisin ang iyong banal na dugo upang ako po'y maging marapat sa iyong banal na harapan. Naniniwala po ako, Panginoon, nasasamahan mo po ako sa buhay ko, Panginoon, sa pagsunod sa iyong kalooban. At ang aking pangalan, itatala mo po sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin na may pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you, brother. God bless you, sister. Hallelujah. So tayo pong lahat ay